Hating gabi, gising pa ako sa kwarto, nakahiga at nakatitig sa cellphone. Tahimik ang paligid. Tanging kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Biglang, tok, tok, tok. May kumatok sa bintana. Napatingin ako agad. Second floor ang kwarto ko. Imposibleng may tao dun. Dahan-dahan kong hinawi ang kurtina at doon ko siya nakita. Isang babae, maputla, mahaba ang basang buhok, nakangiti lang sobrang lapad at dumadaloy ang dugo mula sa mata. Nanigas ako. Gusto kong sumigaw pero wala akong boses. Narinig ko siyang bumulong, "Papasukin mo ako." Hindi gumalaw ang bibig pero malinaw na malinaw sa ulo ko. Nagtakip ako ng kumot, nanginginig. Sunod-sunod ang malalakas na katok, parang gigil na gigil siyang makapasok. Biglang bumukas ang pinto. Si nanay pala, nagising. Lumapit siya sa bintana, sinilip pero wala raw tao. Akala ko tapos na. Pero nakita ko, may pulang marka ng kamay na naiwan sa salamin. Kinabukasan, dinala ako kay Mang Isko, ang albularyo. Sabi niya, "Huwag mong bubuksan. Isa yung kaluluwa na gustong sumapi sa'yo. Kapag binuksan mo ang bintana mo, hindi na ikaw ang gigising kinabukasan." Simula noon, paminsan-minsan naririnig ko pa rin ang pagkatok. Minsan isa sa isang linggo, minsan sunod-sunod. Hindi ko na binubuksan, pero hindi rin ako nakakatulog ng mahimbing. Isang gabi, pinsan kong si Lori natulog sa kwarto ko. Habang nagkukwentuhan kami, kumatok ulit. Tok, tok, tok. Gusto niyang silipin pero pinigilan ko siya. Nainis siya, para daw akong baliw. Pero nang banggitin ng boses mula sa labas ang pangalan niya, "Lori," halos mabaliw kami pareho. Mula noon, hindi na ulit nakitulog si Lori sa kwarto. Pero naririnig ko pa rin ang boses sa bintana. At minsan, hindi na lang siya kumakatok. Palagi na din siyang bumubulong. "Pagbubuksan mo rin ako." Itago niyo na lang po ako sa pangalang Glenda. Karanasan ko to nung college student pa ako. Unang gabi ko sa boarding house, hindi ako makatulog kasi parang namamahay ako. Malamig ang kwarto, napakatahimik. Bigla kong narinig, isang mahina, malikot na tawa ng bata. Napabangon ako. Wala namang bata rito. Puro estudyante lang naman ang mga nakatira dito. Binaliwala ako, pero mas lumapit ang tunog. Parang nasa loob na ng kwarto. Hinawakan ko ang unan, tinakpan ng tenga, pero kahit nakatakip na ang mga tenga ko, parang hindi nawawala yung ingay na para bang may humihinga sa ilalim ng kama. Hindi ko natiis, sumilip ako ng dahan-dahan at nakita ko siya. Isang batang nakahiga, maputla, namumula ang mga mata, nakangiti ng nakabukha ang bibig, tumutulo ang dugo sa gilid. Napasigaw ako, tumalon palabas ng kama at sinubukang buksan ang pinto. Pero parang nakalock kahit hindi naman. Narinig ko ang kaluskos ng mga kuko sa sahig. Gumagapang siya palabas. Baluktot ang katawan, parang ipis na mabilis kumilos. "Gusto mo bang maglaro?" Boses na pumasok sa isip ko. Kitang-kita ko yung bibig niya, sobrang itim. Napatirik ako ng mata, halos mapaluhod. Nagdasal ako, "Ama namin, sumasalangit ka." Unti-unti siyang nagdidilim, hinigo pabalik sa ilalim ng kama hanggang sa nawala. Kinabukasan, kinausap ko ang may-ari ng bahay. Sabi niya, hindi ako ang una.
Lahat ng tumira sa kwartong yon nakikita ang bata. Hindi raw nananakit, basta papayag kang makipaglaro. Pero mula noon, kahit lumipat ako ng kwarto, naririnig ko pa rin ang tawa niya. Minsan sa ilalim ng kama, minsan sa aparador. At minsan, paggising ko, may malamig na kamay na nakahawak sa paa ko. At bulong niya sa tenga ko. Pagbilang ko ng 5, dapat nakatago ka na. Ako si Jonathan at itong karanasan kong ito ang hindi ko talaga makakalimutan. Nang gabing iyon, sa lamay ng tiyuhin ko, puno ang bahay, mga tao'y nagkakape, nagkikwentuhan, may ilan pang naglalaro ng baraha para hindi antukin. Ako, nakaupo lang sa gilid, hawak ang mainit na kape habang pinagmamasdan ng kabaong. Tahimik ang paligid nang mapansin ko ang isang babae. Nakaputi siya, mahaba ang buhok at nakaupo sa dulo ng kabaong. Nakayuko siya at umiiyak. Hindi ko siya kilala. Akala ko isa lang sa mga bisita, kaya tumayo ako at nilapitan siya. Nag-aalangang nagtanong, "Ate, okay ka lang?" Pero bago ko pa man siya mahawakan para damayan, bigla siyang naglaho. Parang usok na hinipan ng hangin. Napahinto ako. Baka guni-guni lang dahil sa puyat. Pero nang tumingin ako sa sahig kung saan siya nakaupo, may naiwan. Basang-basa ng tubig. Parang may nagbuhos ng tubig. Nanlamig ang katawan ko. Umupo na lang ulit ako, pilit na hindi iniisip. Pero mula noon, paulit-ulit kong nakikita ang babae. Minsan, nasa likod ng kabaong, nakatayo at nakatingin sa tiyuhin kong patay. Minsan, nasa likod ng ibang tao, pero walang nakakapansin. Ako lang. Kinabahan ako, kaya lumapit ako kay Lola, ang ina ng tiyuhin ko. Mahina akong bulong, "La, may nakikita po akong babae rito." Tumingin siya sa akin, parang alam na niya. "Huwag mong pansinin, hindi siya bisita, hindi rin siya tao." Napalunok ako. Bakit siya nandito? Tanong ko. Dahil hindi lahat ng namamatay umaalis agad. Minsan, may mga kaluluwang naiwan, naghihintay ng kasama. Pagkasabi niya niyon, parang sumingit ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Napatimin ako ulit sa kabaong. Naroon na naman ang babae. Pero ngayon, hindi na siya nakatingin sa tiyuhin ko. Nakatingin na siya sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Nanginginig ang kamay ko. Pinilit kong huwag kumilos. Baka lalo siyang lumapit. Pero habang lumilipas ang oras, mas padalas siyang nagpapakita. Mas matagal nananatili. At bawat pagkakataon, palapit siya ng palapit sa inuupuan ko. Hanggang sa huli kong tingin, halos katapat ko na siya. Maputla ang muka, namumugto ang mata at may ngiti sa labi. Ngiting nakakatindig balahibo. Hindi ko alam kung bakit, pero narinig ko ang boses niya, mahina lang. Hindi siya ang hinihintay ko. Ikaw. Ako po pala si Jobert. Salamat po kung mapipili niyo po itong sulat ko. Kung hindi naman, salamat din. Nangyari ito nung pauwi ako galing trabaho. Pasado 11:00 ng gabi. Sumakay ako ng jeep at ako lang ang pasahero. Tahimik, taning ugong ng makina at ihip ng hangin ang kasama ko. Huminto ang jeep sa kanto at may sumakay na babae. Nakaputing mahaba ang damit, may belo sa muka. Umupo siya sa kabilang dulo. Tahimik lang. Naramdaman ko agad ang lamig ng hangin nang makasakay siya. Hindi ko maaninag ang muka, pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. "Bayad po," mahina niyang sabi. Iniabot niya ang barya. Pag-abot ko, napansin kong sobrang lamig ng kamay niya, parang yelo. Napatingin ako sa driver, pero nagulat ako. Wala siyang reaksyon, parang walang nakikita. Tumingin ako sa rear view mirror. Nang laking mata ko, wala siyang refleksyon. Ako lang ang pasahero. Nang lingunin ko siya, naroon pa rin siya.
nakangiti na. Biglang bumigat ang hangin sa jeep. Baba na tayo pareho. Sabi niya, boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Napasigaw ako. Para po. Huminto ang jeep. Mabilis akong bumaba. Pero nang lumingon ako, wala nang jeep sa kalsada. Wala ring babae. Ako lang mag-isa sa madilim na kalsada. At sa kamay ko, hawak ko pa rin ang malamig na baryang binayad niya. Tony na lang po ang itawag niyo sa akin. Nang mga panahong ito, yung pinsan kong si Marisa ay buntis, kaya sa bahay namin siya natulog. Sabi ng mga matatanda, madalas lapitan ng aswang ang mga nagdadalang tao. Hindi ko akalain na mangyayari talaga. Gabi iyon, kalaliman ng tulog namin nang biglang may malakas na kalabog sa bubong. Gumapang ang kilabot sa katawan ko. Dahan-dahan akong umakyat sa kwarto sa taas at sumilip sa bintana. Doon ko nakita isang nilalang. Mahaba ang dila na nakalawit sa bubong. Parang hinihigop ang hangin mula sa loob ng bahay. Matutulis ang kuko, pulang-pula ang mata. Nang makita niya ako, tumigil siya. Tinignan niya ako na parang gutom na gutom. Napaatras ako, halos madulas sa hagdan. Bigla siyang tumalon mula sa bubong. Lumipad palayo, kasabay ng nakakabinging halakhak. Kinabukasan, dinala namin si Marisa sa albularyo. Sabi nito, may bantay na aswang sa paligid. At mula noon, gabi-gabi, may naririnig pa rin kaming kalabog. Pero hindi na siya nakalapit. Hindi dahil sa amin, kundi dahil may nakabantay ring mas malakas na nilalang sa bubong namin.